I'm Paula. I'm Pam, And we're two Miss and welcome back to our 36th episode. Perfect! Anong Ayan. month na ngayon? Ano ba? Last week na. lang May. Oh my God, konti na lang matatapos na natin yung summer. Bilis. Excited na ako matapos yung summer talaga. True. Bukod sa yung taas ng kuryente ay hindi makatao. Oo. Yung Hindi init siya, talaga, mas lalong hindi siya Hindi siya nakaka-cute. Correct. Yung Correct. init. Sa sobrang init dito, yung talong, pwede na siyang maging torta sa labas. Oh my God. Ganun kainit. Yung egg mo, pag kinrack mo siya, hard-boiled na siya. Ganun siya. Ganun kainit, guys. Literal. Radiation. Grabe, parang siyang pugon talaga. Pag walang airflow yung bahay mo lalo. Oo, tsaka as a pawisin girly, feeling ko, alam yung konting kibot ko lang, talagang tagaktak na yung pawis ko. Guys. Lumabas ka nga lang, pawis ka na eh. True. Yung kalalabas mo nga lang ng banyo, after mo maligo, pawis ka na. Oh my God. Sayang ligo eh, no? The whole point of paliligo is para nga maging fresh, di ba? Oo. Paglabas mo, girl, ano ka na naman? Pawis ka na naman. Pawis ka na naman, Diyos ko. This As a is pawisin party talaga, girly. party dito sa Pilipinas pag summer. Kaya hindi talaga bet ang summer. Di ba nasabi natin yan sa Oo. isang hindi talaga. Least favorite, True, ang summer. favorite. Correct. So, dahil nga, last week na ito ng May, we're back for another episode of Flaming Hot Chicks. Kung saan kami ay Magrereklamo. ayan. At ipipilit namin yung gusto namin sa inyo. Correct. Oo. Ganun Ano lang ba? naman yun eh. Wala naman kayong magagawa din. Kasi this is our show. Our time is It's to to be be six. Perfect. So, ayan. Let's kick it off with our first May hot Sige, take. ikaw mauna. Ako ang mauna. So, ito, connected na to dun sa una nating pinag-usapan. Worst season talaga ay summer. True. As in, At least if you're a Filipino, I guess. at Dito, least, dito well, sa tsaka wala naman Pilipinas. tayong choice. Dalawa lang naman. Oo. Summer and rainy season lang naman ang season natin. Correct. Wala kami ditong Oo. wala kaming spring, wala kaming winter. Oo, wala kaming autumn, wala Ayan. kaming ganon. So, ako talaga, worst season talaga ang summer. Alam mo, I agree. hate it talaga, as in. Alam mo yung hindi ko binibili yung mga commercial, yung marketing strategy nila ng summer dito. Oh. Na pinapakita yung mga beaches natin, Oo. ganyan-ganyan yung for the mga tropical. Tropical. Ang dami na naman nating F for today's video. Yung mga tropical fruits, ganyan. Although, sige, meron, pero no, hindi talaga. Ang init kasi talaga, guys. Tapos, although, kasi ako naman eh. Dagat girly din naman ako eh. Pero, So between bundok and dagat ka. no, girl. No, parang no agad. Hiking, mag-isa mo. Huwag mo akong isama. Moral support na lang kita, girl. Sige, na lang kita. I-like ko na lang yung post mo. Pero hindi ako sasama sa bundok. Pero dagat talaga. Madagat girly. Pero pag yung dagat ay ang dami-daming tao na wala ng dagat, puro tao na lang talaga, it's a no din. Tao na may konting dagat. Oo, kasi naalala ko noon na parang na-experience ko yung yung dagat yun pero dikit-dikit kayo. Kasi parang na-experience mo lang yan siya sa yung mga public resort na yung, syempre yung pool maliit lang or parang limited lang yung space. 'Di ba? Parang magkakadikitan talaga kayo doon at hindi naman kayo makakalangoy doon. So, sa dagat na-experience ko siya na, bakit ang dami natin dito, guys? True. Bakit yung iba muna doon mag-ihaw muna ng lempo? Ang lahat nasa dagat. Mag-video okay muna kayo doon. Okay muna kayo doon. Kakaloka. Tapos naalala ko noon kasi merong kaming bisita from Colombia. So yung namin, yung mga counterparts namin sa Colombia, nag-visit sila dito tapos parang gusto nilang mag-beach. Ang pinakamalapit na beach na napuntahan namin ay Batangas. Tapos hindi naman very pretty ang doon. Well, yung part na napuntahan namin, hindi naman pretty ang dagat. Tapos, ayun nga, apakadaming tao, guys. Sobrang daming tao. Hindi makalangoy yung mga tao. Weekend kayo nagpunta? Weekend kami nagpunta. Tapos siya, medyo pa-summer nga siya. As in, lang talaga, nakatayo lang kami ganyan, Kukultuhan kami sa dagat. Kasi wala, hindi ka makakalangoy, gano'n. Tapos, hindi ka man lang maka-floating, gano'n. Wala. Kasi sobrang daming tao talaga. As in. Pero sabi naman nila,
na-enjoy naman nila ang punta nila doon. Kasi kung ano-anong tinatry nila, dinalapitan sila ng mga lokal, tapos kung ano-anong pinapakain sa kanila, yung mga buko na yung parang para siyang finray, para siyang yung Bukayo? Hindi. Bukayo ba yun? Yung para siyang yung nasa ibabaw ng biko, laing. Latik. Ano yung laing? Ay, yung pala yun? Ulam. Latik. Para siyang latik, pero matamis. Baka bukayo nga yun. Bukayo. Oo. Ang daming pinapatry sa kanila. Kasi nga alam na sila na foreigner. So, ayun, parang di ko talaga, kaya pag pag nagdadagat, gusto ko yung umuulan, yung maulan. Yung yung dark skies na, gray skies na. Yung malapit ng bumagyo. Ganun. Kasi para konti lang yung tao. True. Although, ang hirap nga din naman kasi minsan di naman kalmado din yung dagat. So, hindi ka rin At saka ang downside nun, hindi masyadong maganda yung pictures kasi madilim. Oo, kasi madilim. Ay, chat GPT mo na lang. Brighten the sky. Sabi mo gano'n. Wala namang nag-check, di ba? Papalitan niya yung sky ng maliwanag na sky. Okay. Ayun, kaya hate talaga ang summer. Bukod doon, kasi parang naranasan kong mag-summer school. Ayoko talaga siya. Kasi papasok ka to sa init-init. Na tapos parang parang yung pasok ko dun alas 12 My God, hapon. bakit naman ganun? Oh my God, sa UST. Yun lang yung available na klase kasi? Oo, kasi parang 2 units lang siya. Yung subject. Okay. Kaya ako naman, naranasan ko din mag-summer school, pero 7 naman yung pasok namin nun. So, carry. So, carry lang. Carry. Pero yung pauwi ang mainit kasi 12. Ano pa yun? Vitamin D pa yun. No. D? Oo, vitamin D pa lang ganong oras. Pero pag 12, skin cancer na yun, guys. UV rays malala na yun. UV rays malala na yun. So, kaya hate na talaga namin ang summer. Cannot be. Tapos parang parang pag rainy season, parang ang sarap-sarap magmuni-muni. True. Tapos feeling mo ang peaceful ng buhay mo. Ganyan. Alam mo dati, I never understood people who enjoyed yung napanood nakatitig sa umuulan, pag-ulan, ganyan. Parang nai-enjoy daw nila. Parang nung time na yun, parang sabi ko, ako hindi. Mas gusto ko yung sunny, yung ganyan, yung summer nga. Pero ngayon nga, as you get older, parang mas gusto mo na yung kasi parang siyang yung parang yun nga, yung nakakakalma siya na tunog. Yes. Actually, may mga eksena ako na minsan pag di ako makatulog, nagpi-play ako ng rain sounds. Tapos yun, nakakatulog na ako nun. Either rain or dagat sounds. Yun. Pero hindi na yun nakaka-cute din kung pabaha na din. No? Yun lang yung downside. Yun lang yung downside ng rainy season kasi. Tapos yun nga, ang hirap-hirap din magbiyahe for ating mga friends na nagko-commute. True. Hirap-hirap din magbiyahe kasi parang for some reason, pag umuulan, tumatraffic din. Hindi ko sure kung bakit. Hindi naman necessarily may baha, pero pag umuulan, may traffic. May traffic din, no? Parang, never understood that as well. Bakit kaya ganun? Ano bang nangyayari sa mga drivers? Nag-iingat sila kasi dumudulas yung daan. Sa bagay, tama din naman yung ganon. Okay. Kasi yung baha, maintindihan mo eh. Siyempre, babagal talaga. Kasi hindi ka makakaano. True. Siguro, ayun nga, yung baka dahil dumudulas, slippery when wet, kaya sila for safety, gano'n. True. Kaya excited talaga ako matapos ang May. Guys, tapusin na natin to. Tapusin na natin ang summer. Correct, dahil ayoko na talaga. I cannot with this anymore. Tignan mo, nagre-record kami talagang Laputan Festival na naman to si Bakla. Ayan, sobrang init. Grabe talaga. Ang gusto ko lang sa summer, guys, mabilis matuyo yung damit. Ay, oo. Diba? Totoo. Tapos siya, mabango. Hindi siya amoy kulog. Correct. Ang may fresh kasi talagang sunlight eh. Oo, true. Yun lang yung kalaban mo sa rainy season nga kasi yung damit mo amoy alimoong. For the kulog ka kasi wala nga araw. Gamit ka ng Downy anti-kulog. Downy baka naman. Yan ang first ad placement natin for this episode. Gamit kayo noon. Para mabango pa rin yung damit nyo kahit hindi siya masyadong naarawan. Tried and tested ba? Kasi yun yung gamit mo. Nung maulan, ganun. Tapos nung wala pa akong masyadong sampayan, yung sampayan namin yung nilalatag. So parang mababa lang siya.
So, mas less airflow. Kasi, di ba, tas nakaharap pa yung sasakyan and all that. So, ano siya, mabango naman din siya. Pero kaya lang, hindi siya yung parang crisp na damit. Alam mo yun, yung pag yung natuyo siya sa araw, yung parang crispy yung damit. Yun yung masarap yung masarap isuot. na isuot. Pag wag talagang parang fresh na fresh nga yun siya. Pag summer, di ba, halimbawa, may sinuot kang damit ng Monday, kailangan mo ng Wednesday, no problem. Kasi matutuyo agad. True. Tama. Oo. Ayun Yun lang ang lang. kalaban mo sa sa rainy season. Sa rainy season. Ay, sige nga. Ano pa bang magandang ng summer? Okay, may nagbebenta na ng halo-halo. Pag summer, yes. Oo. Although meron din naman pag All year round. Meron rin naman all year round, pero mas accessible kasi siya pag summer. Oo, at saka mas halo-halo. masarap siya kapag yung halo-halo binili mo sa kalsada. Correct. Oo. As in, hindi yung mga, well, nothing against these kinds of stores, no? Pero yung halo-halo na talagang yung street. legit na halo-halo. Yung naka-expose sa open air, yun, yung masarap. Tapos, may kasamang pawis nung nagkayod nung yelo. Ganon halo-halo. Tapos yung pangkayod ng yelo, yung di ganon. Yung ganon. Tapos, tak-tak, tinatak-tak na di ba? Tapos, tsaka niya ipapak dun sa cup ng ng halo-halo. Tapos, minsan, hindi pa kasya yung isang kayod na ganon. May pangalawa pa yun. May pangalawa pa yun. Sa Kaya sarap. we don't trust mga ice shavers dyan. Yeah. Kumabi kayo dyan. Gusto namin yung kulang nagkakayod ng gelo talaga. Yun ang namin. Yun ang, Okay. Comment kayo dyan kung inabot nyo yung pangkayod ng yelo na yung para siya. para siyang basta metal siya. Oo, metal na para siyang 2x2. Oo. Tapos paslant yung harap niya na ganun. Tapos meron siyang flap na ganyan. Ayan. So doon naiipon yung yelo. Tapos yung blade nasa ilalim. Tapos yung kinakaskas yun doon sa yelo. Sa bloke ng yelo. Bloke ng yelo. Oo. Ayan. True. Tapos naalala ko noon na napagtripan natin magbenta ng halo-halo, di ba? Doon sa namin. Kasi doon sa street namin dati sa Taguig. Shoutout sa'yo, Kaday na. Shoutout sa'yo. Pinalaki kami ng halo-halo mo. Yes, correct. Oo. At hanggang ngayon, meron pa rin siya. Nagtitinda pa rin siya dyan sa Lower Bikutan. Oo. Check out nyo yan, guys. The best halo-halo. The best sa halo-halo. Sa Pio Felipe. Oo. Yan, dyan sa namin, sa street namin. Oo. Grabe, pinipilahan yan dun dati. True. Tapos yan, may home service pa yan. Kasi dun siya nagbebenta sa tapat ng bahay namin. No? So, pag magpapa-order ka, pwede niyang i-deliver sa'yo. Sabi lang namin doon, pabili po, ganito. Dalawa, tapos i-deliver nila doon sa bahay. So, napagtripan namin, isang summer, magbenta ng halo-halo. Ayan, wala kaming ginagawa. Bakasyon nun eh. Oo, pero si mama din naman, yun din naman ang amats niya. So, nagbenta kami halo-halo. Parang alas 4 pa lang, pine-prepare na. Like, yung mga saging, di ba, niluluto, yung gulaman, sago. Tapos yung condensed, yung leche flan, and all that. Ube, ganyan. Tapos, syempre, nagbabantay kami doon. Di ba? Nagbantay ako one time doon, girl. Tapos, kasi syempre, yung cup, ang ginagawa, sinasalukan na siya ng halo. Tapos, lalagyan mo na lang siya ng yelo, tapos ng gatas, tapos leche flan sa ibabaw. Ay, ube. So, okay, sige, alam ko yung gagawin. Okay na nabigay ko na. Nabigay ko na yung halo-halo. Nabuo ko naman yung halo-halo. Tapos the next day, yung bata, bumalik siya. Sabi niya, ate, isa pa pong halo-halo. Yung halo-halo ko po kahapon kasi walang gatas. Anyari, hindi ko nalagyan ng condensed milk. Ay, condensed. Yung evap. Hindi ko nalagyan ng evap. Kawawa naman yung dry yung halo-halo niya. Walang gatas yung halo-halo niya. And the fact na alam niya, ibig sabihin, kinain niya talaga yung halo-halo. Kinain niya. And bumalik pa siya. Buti bumalik pa ulit siya. Kasi parang, ano ba yan? Yun nga yung pinaka-importante. Yung milk di mo nalagyan. So, yun ang mga anecdote sa summer. Yun lang ang masaya sa summer. Halo-halo. Ayan, halo-halo. Tapos saging konyelo, mais konyelo. As in maraming marami ng variants ngayon. Meron pa nga mango graham, meron na mga ganon. Mga ganyan mango graham na, hindi mga siya shake. Ay, hindi. Hindi siya shake Para siyang halo-halo din. Na yung yung mangga buo nasa ilalim. Ganon din. Same format as halo-halo. Tapos lalagyan na ng crushed graham sa taas, ganon. Condensed milk. Ganyan. Okay. May mga ganong variety na. Pero dati talaga, halo-halo is king sa summer. Ganyan. The best talaga yan siya. Tapos well, hindi
ice candy ba? Parang meron kasing merong era sa amin na merong mga ice candy na medyo pricey siya pero sobrang sarap. Yung mga buko na ice candy na may munggo. Meron ako na gano'n really? Oo. Noon sa atin dati, merong parang mga weird combination ng buko at munggo. Merong Or okay. Munggo, yung munggo na red beans hindi yung munggo na inuulam. Akala ko yung munggo na may yung munggo na may kangkong. Hindi. Yung munggo yung red na munggo. Yung red. Parang red bean. Tapos yung, di ba parang may ice cream na gano'n di ba? Yes. Na buko, ice buko na may munggo sa taas. So parang ginawa naman ice candy variant may gano'n nga. Cute. Ayun, tapos mga nauso din yung mga mango, ganyan, mango ice candy. Tapos yung mga ice candy na yun, hindi siya yung mga powdered. As in yung fruit talaga. Fruit na tinitimpla tapos nilalagay dun sa plastic ng ice candy. Yes. Ganyan. Yan, maraming paandar na desserts ang Pilipino kapag summer. Mga palamig, ganyan. Yes. Yan ang masaya sa yan summer. Yan lang ang masaya sa summer. Ngayon din hindi na din ako masyadong, alam mo yun, yung pag-beach, yung katulad yung sinabi mo, pag alam ko na sobrang daming tao at dikit-dikit na kayo dun sa beach, hindi rin masyadong enjoy. Yeah. So ayun nga, mas bet din yung tag-ulan ka na mag-swimming sa beach. Yung medyo malapit-lapit na sa tag-ulan. Para wala masyadong tao. Mura din yung tickets mo, accommodation mura, ganyan. Tapos konti lang din ang tao. Mas madaming tao pag summer lalo sa Bora. Bora o La Union, yan laging tinatao yan. Tsaka tostado ka nun pag uwi mo. Correct. Sobrang init. At medyo yung pagka-toasted mo dun medyo nakakatakot kasi baka maging melanoma yun, guys, ha. Skin cancer is a serious disease. Please put on sunscreen. Yes, wear your sunscreens. Okay, go next. Ayan, dahil nabanggit yung ChatGPT kanina. Okay. Ayan, okay. Ito, ang hot take ko, AI is more beneficial than it is harmful if you know how to use it. Okay. Okay, kasi ang feeling ko kasi kaya nagiging harmful yung AI, ginagawa siyang replacement ng ibang tao. Parang yun na yung ginagawa mong brain mo. Tapos tino-turn off mo na yung totoo mong brain. Which is, yun, nandun yung nagiging harm. Kasi ang AI, guys, lalo sa akin, educator ako, helpful yun sa akin sa pagko-construct ng mga kailangang isulat, ganyan. Pero hindi naman yun ibig sabihin na pag feed ko yun sa AI, yun na yun. Hindi, ine-edit ko pa din yun. Yes. Ganyan. Parang dapat may touch mo pa rin yun kasi hindi naman 100% accurate ang AI. Ang naano sa akin dun is yung oras. Sobrang dami kong natipid na oras. True naman din. Diba? Yun yung number one benefit sa akin ng AI. Madami ako natitipid na oras, marami akong nagagawa. Marami akong natatapos. So, ayun, I understand the fear na yung AI pwedeng i-replace yung jobs natin. Pero yung fear na yun, feeling ko, nandun lang sa mga tao na ayaw mag-level up. Yes. Kasi, true. Yeah, AI can only replace basic tasks. Yung, as in, yung mga, parang, actually, manpower lang. Yung mga sobrang hindi kailangan ng utak, ganyan. Hindi kailangan ng analysis. Or routine, ganun. yung ulit-ulit. Oo, yung mga routine task lang. Yun lang, at this point, yun lang kaya nilang i-replace. So, kung willing ka naman mag-upskill, like, mag-move up ka sa sa career mo, dagdagan mo yung skills mo, I think there's no reason to fear AI unless maging robot rebellion. Syempre, iba na yun, guys. Pag naging Ultron. Correct. Pag naging Ultron, syempre nakakatakot yun na parang di ba si Ultron? Hindi kasi sentient na siya yung may utak na talaga siya. Para siyang na tao na talaga. As in yung power niya is parang power na ng human brain. So, ayun, for me, AI is nothing to be scared of. Kung alam mo siyang gamitin, kaya mo siyang i-harness as a tool, mas marami siyang maitutulong sa'yo. True. Kaysa yung ma-take away niya. Yeah. That's just me on the AI front. But I guess siya, kasi parang technology enhancement lang din naman ng AI. Correct. Diba? So parang continuous improvement lang din siya. Kasi parang naalala ko nun, parang mayroong training about continuous improvement and all. Tapos parang kinukwento niya yung about robotics. Yung kumbaga pinapalitan ng mga machines yung mga tao. Like for example, yung mga tollways. Diba? Wala ng cashier kasi meron ka ng RFID. Diba? Or yung mga pay parking card na lang. Diba? Pero it's not meant for people to be replaced but to complement people. Parang yun yung sabi niya. Kasi yung toll na, for example, yung
pay parking, hindi siya 100% always gagana. So, kailangan meron pa rin isang tao magto-troubleshoot nung machine na yon. So, parang imbis na ni-replace siya, parang in-upskill mo lang yung tao para ma-troubleshoot niya yung machine. Correct. Parang ganon. So, and I guess yung AI kasi, yun nga, parang sinasabi mo kanina, parang ginagawa ng utak no? Parang di na nag-isip no? Parang minsan, parang, tsaka makikita mo rin kasi na, yung halata na kinapi-paste. Correct. Diba? Parang kasi parang like for example, kung alam mo kung paano kunyari ikaw gumamit ka ng AI tapos sinend mo sa akin yun, malalaman ko na hindi ko sumulat nun kasi alam ko kung paano ka magsulat. Correct. Paano yung tone mo and all that. So, tapos apart from that, yung mga cues pa ng AI, meron yung mga gumagamit lagi ng emoji, yung mga hyphen na mahaba. Although ako ginagamit ko yun lagi, pero hindi naman ako AI. It's just that alam ko lang kasi yung use nun, yung mahabang hyphen. Yung M-dash. So, ayun, yung M-dash. So, parang, ano mo naman, i-edit mo naman din. Yes. Pag, ako ginagamit ko yung ChatGPT kapag gusto kong mag-brainstorm. Yung gusto ko nang may kausap na, ito yung naiisip ko, sabihin mo nga sa akin kung ano yung pwede pang ma-improve dito, ano pa yung pwede kong maisip na hindi ko naisip, gano'n. Exactly. So, ayun, kasi parang kung wala kang kabatuhan ng ideas, pwedeng siya ang kabatuhan mo ng ideas. Ganun ko siya ginagamit. And then, meron na ring bagong generation ng AI ngayon where it's agentic, parang agent AI. Parang agent, so parang ino-automate niya yung mga routine task na lagi mong ginagawa. So, agentic AI, ibig sabihin, ite-train mo siya gawin yung mga always mong ginagawa para siya na yung gagawa for you. Yes. Parang gano'n. Like for example, every day, gusto mong, pag-open mo ng email, gusto mo, okay, lahat ng email from gantong person, i-summarize mo, tapos bigay mo sa akin kung ano mga kailangan kong gawin for the day. Ganon. Pwede mo siyang i-set up ng ganon. Yun yung mga agentic AI na sinasabi. Which is yun, hindi mo na siya kailangan isa-isahin. Like, isa-isahin yung email mo, ano kailangan kong gawin today. Siya, isa-summarize niya na, ilalagay siya, gagawa siya ng to-do list mo. Ganon. So, pero kailangan mo siyang i-set up ng maayos. Okay. Kasi, ang AI, tinitrain siya, guys. Machine learning kasi siya. Tinitrain dapat siya. Yeah. So, ibig sabihin lang nun, guys, at the end of the day, kung show nga din yung AI mo. True. Kasi gagayahin niya yung mo. I-follow niya yung tone. Directions mo. Yeah, Yarn. Oo. Pero rin siya, parang nakakaano din. Kasi ako, parang yung mga headshots, di ba? Pwede mo nang i-AI. Pwede mo nang i-AI. Uy, pero alam mo, sobrang laking tulong nun. Kasi guys, there was an era na when you need yung mga formal na 1x1, 2x2 ID pictures, sobrang hassle magpagawa nun. As in, effort mo na maghanap ka pa ng damit na may kwelyo, punta ka dun sa photo studio, hindi mo na kung ano na yung itsura mo, wala na yan talaga. As in, minimal na lang ang magagawa niyo para mapolish, ganyan. 'Di ba yung effort, yung logistics, yung pagpunta, not to mention the money that you're gonna spend on that. Ngayon sobrang dali na lang. True. 'Di ba? Parang take advantage na yun na. Ang issue ko lang doon is i-make sure mo naman na kamukha mo yung picture mo. Ayun, kasi hindi siya always 100%. Always kamukha. Kahit sabihin mo sa kanya, do not change my face, features, all that. Hindi, meron talaga yung hindi siya swak. Like yung features ng mukha mo, masyado siyang malaki para dun sa mukha na generate. Like, alam mo yun, parang sobrang laki ng mata mo para dun sa, alam mo yun, parang, mo naman, tingnan mo naman din kung, tama, kamukha mo ba yung yung picture din. So, minsan nasa prompting din kasi, dun sa prompt. Yeah. And sometimes, kailangan mo siyang i-generate para, try and try. Oo, para makuha niya yung tamang yung image na gusto mong palabasin. Oo. Ganyan. So ayun, nothing against it kasi ako rin gumagamit din ako nun. Yung headshot ko na bago doon ko ginawa pero ayun, kamukha ko naman guys, kamukha ko naman, mataba pa rin. Okay na ba? Laki pa rin yung mukha ko doon. Ayun. So ayan, gamitin nyo lang ng tama siya. True.
Yeah, tsaka It's ang daming iba't ibang klaseng AI. Hindi lang ChatGPT. Yeah, marami. Ayun nga. ChatGPT kasi yun lang yung alam ng mga tito-tita nyo. Ganyan. Kasi yun yung unang sumikat. Kami nga kami nga yung generation na kung ano yung sumikat, yun na yun. Hindi na kami nostalgia generation nga kami, di ba? So, ayun, maraming iba dyan. Tapos iba-iba yung capabilities nila. Yes. Ganyan. Sobrang sobrang ganda. Nagiging advanced na siya kahit paano. Ganyan. Tapos, kung alam nyo talaga siyang gamitin and you understand that it's a tool, maraming makatulong siya sa productivity nyo, guys. Tapos Sobra. i-address ko lang kasi meron akong nakita sa feed ko na related sa AI. Parang siya, graduation siya sa isang university sa ibang bansa. Hindi ko na maalala kung saan kasi hindi ko na tinignan. Parang celebration siya ng graduation tapos pinapakita yung mga graduates. Yung dun sa ceremony, pinapakita sila, nagse-celebrate sila. Tapos merong isang estudyante, hawak niya yung laptop niya. Tapos pinakita niya parang meron siyang pinapakita dun sa laptop niya. Tapos nag-switch siya into a window ng ChatGPT. Tapos in-scroll niya. Tapos parang sinasabi niya na, nakagraduate ako dahil sa ChatGPT. Tapos sinahype niya yung ChatGPT, parang ganon. So parang ang tingin sa kanya is, lahat ng nakagraduate siya dahil kay ChatGPT. So parang lahat ng ginawa niya is ChatGPT niya lang kinuha. Parang ni-revoke yung degree niya. Kasi gano'n na parang super proud siya na lahat ChatGPT niya lang. Gano'n. Although hindi ko alam kung anong stand ko doon. Because we may never know kung paano niya ginamit yung ChatGPT. Yeah. Tulad ng sinasabi natin, di ba? Pero ayun lang. I don't think you have to, para sa akin lang, hindi mo na kailangan kasing sabihin yun. True. Di ba? True. Hindi mo na kailangan ipagyabang na parang nag-invite lang siya ng trouble sa diba? ginawa niya kasi ngayon. Parang ko doon, kung pinagyayabang mo na ganyan, ibig bang sabihin is, sinasabi mo, lahat ng pinagtrabahuhan mo is ChatGPT lang. Ganon. Ako, yun yung una ko naisip na parang minamak mo yung mga nagbigay sa'yo ng degree na, ChatGPT lang to, ngayon, ayan, nawala tuloy yung degree mo. True. Ako, I don't see anything wrong with making use of, yun nga, dahil nga, ang stand ko nga is AI is a tool, it's a helpful one. Pero, iba kasi yung pag sinabi mo na dinaan mo yung college degree mo sa ChatGPT. True. It's like mocking the academia na hindi talaga to hard work, ganyan, guys. Parang, okay, tama lang yun. I agree with the decision, revoke the degree. Kasi, sa akin lang, hindi mo na kailangan pa ipakita. Sana yung nag-viral ba siya dahil dun sa video na? I think so, kasi dumaan siya sa FYP Ayan, okay. So kung nag-viral ka, sana i-milk mo na yung kaperahan na makukuha mo dyan or whatever. But it's definitely not gonna come from your degree dahil goodbye degree. Yeah, for a 5 second na, alam mo yun, na pinakita ka sa video versus 4 years na pinagtrabahuhan mo yung degree mo. Kaya sabi mo, ChatGPT lang yun. Nag-exert ka pa rin ng effort. Yeah. And it's all for 5 seconds of fame. Yeah. Good luck, babe. Oo, hindi. Nyo na lang. Gamitin nyo na lang ng ayos. Correct. Okay. Tsaka, tawag dito, i-discern din natin kung ano yung mga dapat natin sabihin at hindi. True. Ganyan. Parang, siguro ang magandang filter is, kung ito bang kung hindi ba maganda, okay, is it true? Is it, tawag dito? Yun lang naman Is it true? Is it gonna help others? Is it gonna help yourself or other people? And, yun lang yung dalawang checkpoints. Merong checkpoints, merong nabasa na checkpoints ganyan. Pero, ayun yung natandaan ko. Is it the truth or is it beneficial to yourself? Ayan, definitely not true na ginamit niya yung ChatGPT, but it's not beneficial to himself. So, dapat din na lang talaga niya sinabi. Di na lang niya sinabi. And, lesson learned, guys. Yeah, for all we know, hindi naman talaga niya ginamit all throughout yung ChatGPT. Right? We wouldn't know kasi parang yun lang naman yung nakita natin, clip lang yun. Pero, ayun lang, guys. Hindi naman siya para bragging rights nyo Yun. Truth. Okay, next. Change gears na tayo, Ako, mababaw lang to.
Ang hot take ko ay dapat nagchichinelas sa loob ng bahay. Okay. Hindi ko talaga ma-understand yung mga Well, hindi ko ma-understand. Mhm. Ano lang, parang, kasi ako nag-change din yung, yung parang pananaw ko dito eh. Kasi dati naman doon sa bahay natin sa Taguig, Nakapaa nakapaa tayo eh. Mm. Tsaka parang parang Filipino culture siya na Wag magpapasok ng tsinelas sa loob ng bahay. Pero nung saan ba? Basta nung lumipat tayo ng bahay dito sa Parañaque, hindi ko na siya matake na Nakapaa. Mhm. na nakapaa ako sa But your loob ng- outside chinelas is different than your inside chinelas. yes. Okay. So, nandun pa Para din ka namang yung dugyot na nun, di ba? Oo, kasi yung nilalabas mo ng chinelas kung san-san mo dinala yun, tapos papasok mo sa bahay. Yes. Kumbaga hindi mo pa rin nalabag yung custom na don't take your outside shoes or chinelas sa bahay. Sa bahay. Bumili ka lang ng pair na pang bahay talaga. Yeah. Oo. Meron akong Ako parang din. bahay chinelas and Mm. then meron akong syempre, Panlabas na chinelas. And then hindi yun siya pinapasok sa loob. Pero kasi I feel like yung mga nagpapaa sa loob ng bahay is parang meron silang tagalinis ng floor. True. Oo. Siyempre sa bahay namin, mga kasama ko, mga aso din. Tapos parang mayat-maya kailangan mong i-mop. So parang sticky din kasi minsan basa. 'Di ba? So ayun, lagi talaga ako may tsinelas sa loob ng bahay. Tapos meron akong tsinelas for bisita. Meron akong reserve na tsinelas for bisita. Okay. Oo. So pag may nag-visit sa bahay nyo, pinapahubad mo yung sapatos sa labas and then binibigyan mo ng tsinelas. May tsinelas ako for them. Oh, di ba? Very accommodating yan siya. Oo. Buti ganun. Oo. Yun nga lang, yung tsinelas namin size 12, ganun. Tapos yung bisita, size 6 yung paa. Sobrang laki. Times two. Sobrang laki ng tsinelas sa kanila. Pero ganun. Kasi, gusto ko talaga nakatsinelas. Bahay mo yun eh, your rules, di ba? True. Ayun, tsaka ako din, ayoko nung feeling na aligasgas yung Oo. yung lalo ako, hindi ako nagbabacuum ng kwarto ko, hindi syempre aligasgas galore dito. Tapos Pero, same din. Tapos upo ka sa kama, tapos ipapatong mo yung paa mo sa kama. Parang no. It's talaga. So, may chinelas talaga ako. May house chinelas ako sa bahay. Meron din akong house chinelas, meron akong chinelas na panglabas. Yeah. Yun. I think Filipino custom yun eh. Pero lang din naman. Boils out to preference din. Kasi meron akong kailangan talaga, nagpapa talaga sila sa bahay. Sa bahay. Ayun. Baka yun nga, may may tagalinis sila ng floor. Kami wala eh. Tsaka tamad kaming magdualis, mag-vacuum. Kaya magchichinelas na lang kami. Next. Okay, dahil na-bring up mo kanina yung tungkol sa school. Okay, I saw a post recently na ibabalik na daw nila yung requirement for honor students na dapat ang general average is 95, no grade below 85. Okay. Which is our rule, di ba dati nung nag-aaral tayo? Yun yung criteria for... Ano ba ngayon? Parang ngayon yata, di ba, parang ang dami ngayon with honors, mga ganyan, di ba? Oo. Hindi ko alam kung ano yung grade na kailangang i-achieve to get that, but mas gusto ko na i-enforce yung old na 95. 95. That's no grade below 95, 85. No grade below 85. Kasi, guys, honors sa school, they should be earned. Yeah, true din naman. Yeah, parang feeling, hindi ako fan ng participation trophies, hindi ako fan ng participation ribbons. Hindi talaga. Participation is the bare minimum. Oo. Diba, grabe ka naman. Yung grade 1 ako, basic department ako. Hindi. Being best in department is my effort yun, ha? Hindi yun Hindi kasi umiyak ako, wala akong medal. Okay, story pala yun. Hindi ako kasama sa recognition. So, nagalit yung tatay ko. Parang best in department nun sa atin is most behaved. Most behaved. Grade 1, hindi rin naman ako most behaved nun, guys. Binigyan lang talaga ako kasi nga naiyak ako. Hindi ako kasama sa recognition. Ayun. I mean, okay. Hindi ko kasi I can't empathize with the feeling na yung makikita mong umiiyak yung anak mo about something kasi wala nga ako anak. Ganyan, di ba? Tapos, pero feeling ako talaga, I stand by my belief na dapat yung honors na yan, pinagtatrabahuhan. It should teach your just kids. Like everything in life. Yeah. Di ba? It should teach your kids how to persevere. Ganyan. Parang, hindi ko naman sinasabi na i-require nyo na mag-honor yung anak nyo. Yes. Pero they should understand na para makuha nila yun, ito yung gagawin nila. Oo, hindi naman gawin mo to. Hindi naman na yun lang yung pwede. Pwede rin naman silang na wag mag-honor, ganyan. They just do well, ganyan.
expectations in school. Pero kung gusto nila ng higher, they have to understand that it requires more effort. Yeah. Ganyan. Kasi kung lahat na lang bibigyan mo ng medal, parang saan pa yung medal? Nawalan ng value yung medal. Actually, Okay, kita mo yan. Kita mo siya, Medal. iniyakan niya yung medal. Oo, true din naman. Medal and awards in general. Yung awards in general. Kasi, di ba, kung sa formative years pa lang, tuturuan na natin yung mga kids natin na ganyan ang kalakaran dapat na if you want something bigger, want something greater, then you have to work for it. You create adults who understand that hard work is required to be successful. Ganyan. Kasi pag lahat, kasi puro participation trophy, ribbons tayo guys, entitled yan paglaki. Na, okay, nandito ako, bigyan nyo ako ng medal. Bigyan nyo ako ng ribbon. Di ba? Parang, they shouldn't be recognized for showing up because showing up is the bare minimum. Sige nga, magdadala nga ako ng star stamp sa pag may Sa nag-ano office. sa akin. Tatakang kita dito sa noo, may star ka sa akin. Pakita mo yan sa daanan mo. Pumasok ka today, may star ka dyan sa noo mo. Pumasok ka on time today. Oh, may star ka May dito. star ka dito. O kung maaga ka 5 minutes, may star ka pa Okay. isa. Ayun. Ayun lang. Yun ang aking Okay. hot take. Honor should be earned just like anything good in life. Kasi Ganyan. parang ang ginagawa ngayon is nagke-create ng madaming awards. Oo, parang mas honors. Yung, alam mo yung, kasi parang di ba dati meron tayong first honorable mention, Honorable second, mention, third, oo. ganyan. Tapos meron pang most outstanding, yung parang pinakamataas, gano'n. Oo. Ngayon kasi parang with honors na lang lahat. Alam mo yun, napansin mo yun? So iba ang with honors sa honorable mention. Oo, mas mataas yun. As in, high Okay. recognition. Yung pag sinabi mo kasi with honors, para lang siyang generalize. Na parang siguro Okay. nag-fall lang sila under a certain grade bracket, tas with honors na. With honors na siya. Ayun. Kasi, di ba, parang, Galing, lahat kayo may honor. oo, lahat kayo may honor. Di ba? Ibig sabihin, pumasok lang kayo, may honor na kayo. Galing naman. With honors yan O, paano siya. pa yung mga kaklase nyo na talagang hardcore mag-aral? Oo, true. Di ba? Parang, okay, siguro ako lang to kasi nga I value yung pagiging competitive sa As a education. As a bibo hotdog. As a bibo hotdog na bata Oo. dati na talagang Oo. mamamatay pag walang honor, ganyan. Totoo naman din. True din naman yan. parang yun talaga yung... Parang nakasalalay dun yung ano niya. Yung, parang bibitayin siya ng tatay niya pag wala siyang honors. Ayun. Oh, well, yun lang for me. It should be earned. Yeah. Just like everything in life, guys. Kailangan natin pagtrabahuhan. Okay, next. Ang next ko na hot take is, dapat lahat ng tao, meron silang isang friend or pwedeng hindi friend, pwedeng kamag-anak na magsasabi sa kanila na annoying sila. Or magko-call out ng annoying habits nila. Okay. Like for Agree. example, yung friend mo na maingay ngumuya. Imposible wala siyang isang friend na ang ingay mo naman ngumuya, girl. Walang ganun. Imposibleng wala eh. So, kung wala kang ganun or feeling mo yung friend mo walang ganun, be that friend. Tell them they're annoying. Yung ikaw alam mo yung mga nakakainis nilang ginagawa. Are you that friend to some of your friends? To some of my friends. To yung mga piling friends lang na alam kong hindi maanoy sa akin. Or hindi ma-offend pala pag sinabi ko. Like si Bea, I'm that friend to Bea. And Bea is that friend to me. Okay. So parang sinasabi niya sa akin yung mga bagay na generally nakakainis na I feel like okay lang kasi ang tagal ko na siyang ginagawa. Okay. So, ayun, be that friend, guys. Be that friend. Kasi parang development din ng mga friends nyo yan na they know that they're annoying. Na, alam mo yun, kasi kung hindi mo siya friend, like for example, acquaintance, yung nakilala mo lang, tapos ikaw na bad trip ka na sa kanya, parang you don't have the heart to tell them na, nakakainis ka, no? Nakakainis ka, no? Nakakainis yung ugali mo, no? Bad trip ka, no? Hindi, wala kang ganun. At least kung hindi ka masyadong like, franka about it, di ba? Hindi ka ganun. So parang,
dapat merong isang friend na magsasabi nun para malaman niya kung na nakaka-bad trip pala siya. Ganon. Kasi hindi all the time, guys, we should be like good friends. Like, we have to be like, yung honest na friend. Correct. Oo, kasi kailangan nilang malaman yung mga annoying shit nila. Diba? Meron ka bang gano'n na Oo, definitely. Meron akong friend na gano'n sa akin, na kinakall out yung mga annoying ganyan. Well, mostly dun sa mga bad eating habits, ganyan. Ano naman, tatakot ako man, ganyan. Ano naman, soft drinks na naman, ganyan, taba na naman, ganyan. So, syempre, I understand that when those friends of mine tell me those things, it's coming from a place of concern. Na, di ba, parang, kasi syempre, sinashare ko nga sa kanila yung health status ko, ganyan. O, di ba, sinabi ng doktor mo, ganyan, ganun sila, honest sila sa akin. But when it comes to ako, ganun din ako meron din akong times na ako yung ganun sa iba kong mga friends, ganyan. Ako naman ang kino-call out ko is yung mga patterns na inuulit-ulit nila, tapos parang same problem every time. Parang sabi ko, dapat nga mag-mom na ako dito next time. Magbe-minutes of the meeting na ako. Record mo na lang. Play ko na lang sa yung recording. Magbe-minutes of the meeting ako. Ano ko yung advice ko. Para next time magkita tayo, pe-play ko na lang. Habang kumakain ako kung saan man tayo kumakain that time. Kasi paulit-ulit ka lang, be. Kasi yun yung, for me, that's what I find the most annoying in people. Yung mga, wala silang pattern recognition, guys. Or siguro, talaga, kung ikaw yung taong yun, tapos, hindi, parang kung sa sarili mo, hindi mo marirecognize na meron kang ganon. Yes. Kaya kailangan mo ng friend na, that will tell you. You have to have that, specific friend na, and hindi naman para, yung hindi naman para i-hurt yung feelings mo It's not out of spite. Parang parang din, kasi concern din pag when a friend, ikaw pag nagko-call out ka ng friend, it comes from a place of concern. Oo. Diba? Parang, okay siguro sa una, yung annoying muna siya, ganyan, kakainis ka, no? Tapos, pero at the end of the day, gusto mo rin kasi na magbago yung friend mo for the better. Ganyan. Yes. Oo. So, ako, ganun, meron din akong times na ganun ako. Meron akong times naman na ganun sa akin yung iba kong mga friends. Most especially sa lifestyle, ganyan. Yun yung kino-call out talaga nila. Poor choices, mga ganun. Doon, ang pinaka-importante kasi doon, hindi naman importante, parang yung sa akin lang, yung little things kasi na annoying in generally, na parang feeling, parang hindi mo agad mapapansin as a person, like, internally. Parang, dapat merong isang mapapansin nun sa'yo para maging aware ka. Correct. Ganon. So, be that friend, guys. Yes. And kung ganon man yung friend nyo, don't take it against them. Sinasabi lang nila na nakakainis ka para yung ibang tao hindi na mainis sa'yo. Correct. It's better to hear from your friends than as strangers. Mas masakit yun kung sa hindi mo kilala mo na rinig, di ba? Di ba? Kasi di ba yung 5 minutes ago lang kayo nagkakilala, nakaka-bad trip ka, no? Kakainis ka. Have you ever done that? Pero hindi naman, wala akong gano'n. Hindi naman ako gano'n. Ano lang ako, parang, naman ako sa isip mo lang. Sa isip ko lang, gano'n. Ako din, same. Yun nga, yung tumatakbo sa isip ko, wala ba tong kaibigan na nagsabi sa kanya na na sa lahat ng conversation, siya yung bida. Yung mga gano'n. Wala bang nagko-call out sa kanya, gano'n. Na kahit yung kapatid niya, gano'n. Or nanay niya, pwede rin naman. Pero, ayun, kaya ko to naisip kasi parang pag meron akong nakikilalang gano'n, yun yung naisip mo. Wala bang sa'yo? Walang nagsabi sa'yo na nakaka-bad trip ka. Walang nagsabi sa'yo na nakakainis yung mo. Nakakainis ka kakwentuhan. Ganon. Kaya, ayun yung naisip ko. Kaya, be that friend, guys. Yes, be that friend. Okay, mag-contribute sa character development ng mga kaibigan nyo. True. Okay. Next. Okay. Being available all the time is not really that good. Being available. So, parang yung yes ka ng yes. Kalad ka rin. Okay. Ayan. Tapos, wala kang sense of boundaries. Ganyan. And this applies to work, social life in general. Ganyan. Kasi, ito yung na-realize ko about being available all the time, no? Pag yes ka ng yes, people will eventually think na, kahit anong i-ask ko dito, gagawin niya. They will not value you anymore. Like, hindi na sila yung
tawag dito, they will not respect you as someone who has his or her own life. Parang, ay, lagi naman nag-gesto sa akin, hindi ako hihindian nito, ganyan. So, parang ano siya, parang prone siya sa abuse ng ibang tao. Prone sa abuse, yung pagiging available all the time. Kaya ito yung sinasabi ko lagi sa mga, sa mga scholars ko, ganyan. Yung time nyo dito, dapat i-exhaust nyo para gawin lahat ng kailangan nyong gawin dito sa office. Dapat, outside the office, after you clock out, unavailable na kayo. Next day na ulit. Kasi hindi nyo to buong buhay. Part lang to ng buhay nyo. True. So you have to be able to have time to yourself, magpahinga kayo, gumawa kayo ng ibang bagay, ganyan. Kasi kung lahat ng attention mo nakatuon lang sa isang bagay, parang mawawalan ng value yung ibang aspects, yung ibang ng parts ng buhay mo. True. So ayan, at saka ayun nga, prone sa abuse. Ayan. Guys, abusers, they never give, they always take, and then if you enable them, hindi talaga nila kayo titigilan. True, hindi sila hihinto. Yes. So, it's your job to set boundaries na hanggang dito ka lang. Yeah. Yun. So, ayan, i-practice natin yan. There's nothing wrong with setting boundaries, ganyan. Ano lang yan, masama lang yan dun sa mga taong nagbe-benefit dun sa availability nyo palagi. Yun, dun lang siya nagiging masama. Pero sa inyo, yun yung tamang move na, okay, available ako nito, pero after nito, hindi na. Okay, you have to respect it, take it or leave it. So, ayun, ganyan. Yan ang isa sa kailangan nating matutunan sa life. That is an important life skill. Building boundaries, drawing boundaries, ganyan, Saka sa lahat. talaga siya, conscious effort siya talaga. Kasi, as a people pleaser, Diyos ko, ganyan din ako, first few years of my career, ganyan din ako, parang, super yes sa lahat. Di ako into, kahit yung ayaw ko, ginagawa ko siya, para lang to maintain yung image, to maintain, alam mo yun, parang hindi ka masabihan na killjoy, ganyan. So, para walang masabi. Pero ngayon talaga, no na talaga. I mean, kung walang aircon doon, no. Sorry talaga. That's where I draw the line. Kung walang aircon, it's talaga. So, ayun, at saka parang, din yun, tipidity din sa energy. Kasi talaga, kumukonsumo talaga ng like 70% na more yung energy kapag mainit True. As in talagang bilis ma-drain. Kaya, ayun, parang na-realize ko rin siya that there are more important things in life. Although it is also important, but there are other things that are also important na kailangan mo rin pagtuunan ng pansin. Kasi parang looking back, parang, although hindi ko siya parang nire-regret na ngayon. Hindi ba sa ganong level? Parang na-realize ko lang na dapat meron pala akong option sana na mas pinili ko yung like for example family ganyan kasi naalala ko nun parang isa to sa mga sa mga parang laging kong naiisip parang hindi ko siya makalimutan and parang hindi ko siya parang never kong fully na forgive yung sarili ko about it na miss ko yung yung libing ni nanay. Emotional ako. Oo nga, no. Hindi ka namin kasama nun. Parang yung naiyak ako. Kasi talaga siya. Touchy subject talaga siya. Kasi nga, parang hindi ko na yung line where pwede sana akong pumunta. Ganon. Parang, kasi nasa province siya noon nung nawala siya. Wala akong tissue. Ayun yung tissue. Mami siya ng daddy namin. Tapos, siya yung lola namin na kasama namin lumaki. Kaya parang sobrang close kami sa kanya. Si nanay. Tapos nung nawala siya, wala siya dito sa amin. Pero matagal siya tumira sa amin. Parang most of childhood namin, kasama namin siya. Tapos, na-miss ko yung burol niya. Na-miss ko yung libing niya. Wala ako doon kasi I had to work. Tapos parang after nun, parang mali. Parang hindi, parang okay lang baka maintindihan naman siguro sana nila kung wala ako ng closing. Diba? Closing kasi. Oo. Okay. So, alam mo yun, parang ko siya, never ko siyang 100% na forgive yung sarili ko na wala ako doon nung last na siya na nung nilibing siya.
Kahit yung burol niya, wala ako. Parang, ayun, parang after nun, parang realize ko, dapat pala nagpunta na lang sana ako. Ganon. Tapos, after that, parang, pinamis ko sarili ko na hindi na ako mag-miss ng kahit anong family affair over ibang bagay. So parang kailangan iset ko lang kung anong importante kasi mas nag-i-eat away siya dun sa yung peace of mind. Kasi ang tagal, hanggang ngayon nga, hindi ko siya makalimutan. Tapos, parang for sure, parang sa isip ko lang din, parang ako naman yung nag-decide nun, and hindi ko naman yun sinisisi din dun sa company ko, kasi ako naman yung nag-decide. Kumbaga, meron naman sana akong dapat choice eh. Ang pinili ko lang kasi talaga is hindi ako pumunta doon and magstay sa work. So, ayun, parang, yun lang, parang pag ganun, kailangan talaga isipin mo kung anong importante sa'yo and hindi all the time mag-yes ka sa lahat ng tao and mako-compromise yung mga bagay na mas importante sa'yo or yung mga bagay na hindi mo gustong gawin dahil lang gusto mo mag-yes. Ganon. So, ang grabe na emotional na. Ayun. Oh, nanay, I love you. I miss you so much. Yan. Ayan. Nga, Okay. ngayon, guys. We hope na iintindihan nyo na yung value ng set ng boundaries. Ganyan. Grabe, hindi ko sinabi yun for a long time. Ngayon ko lang. malaman yun. Yeah, ngayon ko lang sinabi yun. Grabe. Yeah. Nagiging emotional lang True. Ang hot takes. Okay, sige. Baka may dog show ka na hot takes. Okay. Sige, yung mababaw lang muna. Okay, ang next kong hot take, dapat walang bayad yung CR sa mall. Yeah, yung magandang CR sa mall. Kasi yung lounge. Bakit kasi may bayad ng 10 pesos? Bakit? Ano ba? Mineral water ba yung pag-flush doon? Ano ba? Mineral water ba yung lumalabas sa bidet? Oo, parang virgin pulp ba yung tissue nyo doon? Hindi naman. No difference naman eh, di ba? No difference except for the privacy. Mas malinis lang siya and mas konti yung tao kasi may bayad. Okay. Ano kasi may sofa sa loob. May halaman. Ayun. Oo. Alam mo sa mga sa mga hindi ko alam eh kung yung ang isa kasi sana experience ko yung Vista Mall. May bayad yung CR nila kahit hindi siya lounge. Totoo? Yeah. O baka dahil yun, pang budget ng cleaning supplies. Pero bakit ka nag-mall? Oo, sana hindi ka na lang nag-mall. Dapat kasama yun sa budget ng pagtatayo ng mall. Diba? Nakakaloka. Bakit kaya? Bakit Hindi ko alam yun na may bayad sa Vista Mall. Hindi yung isa lang mall na napuntahan ko Hindi ko naman nilalahat. Pero Okay, saan to na Vista Mall? Taguig. Nung time na yun hindi ko alam ngayon kasi hindi pa ako nakabalik ulit. Sure ka, hindi yun lounge? Hindi siya lounge kasi kung lounge siya, parang kasi usually ang lounge nasa isang floor lang, 'di ba? Aha. Yung CR nila is nasa normal siyang Yung every na CR floor. lang talaga. Oo. Tas kahit saan na may bayad? Oo. May bayad siya. Parang Magkano 10 pesos? pesos ata, oo. My God. Guys. Pero Bakit ganun? kumusta naman? Malinis. Ganun. Malinis naman. Okay. Wala lang tissue. Makita mo na, nagpapabayad kayo, walang tissue. Wala naman unfair. Paano kayong bidet? Ba't ganyan? Siguro, carry ako magbayad ng 10 pesos kung kompleto. Kung kompleto, like Yan, may sabon, may bidet, may tissue. Soap, mabango yung soap. Oo. Ayoko ng unscented na soap. True. Nakakaluwa kayo. Bakit kaya? Sa mga din like sa Boracay, sa D-Mall, yung CR nila doon may May bayad. bayad, 10 pesos din. May bayad. 20 nga eh. 20. Kasi Boracay yun eh. Oo. Okay. Oh my God. May bayad. Bakit mo nagpapabayad kayo sa sa CR? Dapat wala. Lalo sa malls, hello. Dapat yung sa mall wala eh. Anyway. Kasi ina-expect nyo ba yung mga tao na nakaihi na sa bahay nila pag nasa mall? Hindi ko pwedeng umihi, no? The whole time. Kasi may bayad. God. Nakaka-alerts talaga. Yun. Mababaw lang yun. Okay. Ito pa. Speaking of Next. another mababaw na hot take. Dapat merong libreng tubig sa mall. Libreng water. Oo. Yung parang fountain. Dati meron di ba? Pero ngayon wala na akong nakikitang mga water fountains sa mall. Fountains. Yeah. Pero ang gusto ko sana is yung dispenser. Yung may hot and cold. Ganyan. Arte yun, no? Gusto pa Hanabishi. Hanabishi, baka naman.
Ayan. Hindi Ano yung advertisement? walang pattern yung Daphne advertisement. by Hanabishi. Di ba yan? Oy, Oh. pero karamihan ng gamit namin dito sa bahay, Hanabishi, ha? Perfect. Ayan, yung aircon ko, Oh. Hanabishi. Perfect, Oh, yes. Oh. Ayun, gusto ko sana, kasi, di ba, ang init-init dito, di ba? Oo, At saka, parang feeling ko masyadong extortion na yung pagbibilin mo pa ng tubig yung mga tao. Oo. Pagkatapos mong bentahan ng aqua flask, Oh. di ba? Parang, Alam mo, Why? i-suggest nga natin, dapat yung Aqua Flask, meron kayong katabing water, dispenser. Ayan, marketing, Oo, yan. marketing. Maglagay kayo ng water dispenser sa tabi ng Aqua Flask. Oo, ganyan. For everyone, aqua flask bot. Oo, Yan. pag binili mo yung Aqua Flask, may libreng refill ng tubig. Ayan. Oh. True. Oh. Tapos pwede ka mag-refill doon pag Aqua Flask yung flask mo. Ayan. Aqua Flask. O, tapos siguro magbenta kayo ng yellow, ng tube ice. May tuba Oy, ice. asa ice water girly. Nakakaloka Ayan. naman. Girl, yung Ay, kiosk nila may cooler sa gilid. Oh, may cooler sa gilid. Ganyan. Benta lang nila. Siguro, alam mo yung ice cup sa 7-Eleven? Parang ganon. Gosh. Isang cup lang na ganyan. Oo, kasi parang walang kasaysay yung Hindi, aqua flask kasi mo nga, Aqua Flask nga, it retains yung coldness ng ano. So, Oo. parang matetest niya kung malamig. Kasi parang minsan yung water dispenser, hindi Oo. malamig yung nilalabas. Oo, tsaka kasi pag sunod-sunod yung kuha nun, nawawala na yung lamig. Sa bagay. True din naman. Ayun. So, Aqua Flask, gawin nyo yan. gawin nyo yan. Maglagay kayo Oo. ng water dispenser dyan sa ano nyo. Para maraming bumili ng aqua flask. Oo, sa mga ganon. kiosk nyo. Ang isa pang hindi ko ma-understand, yung mga restaurant na walang service water. Correct. Tapos bottled Isa pa water kayo. lang. Isa pa kayo. Oo, kahit ano man lang. Meron ako nakikita mga restaurant na yung mga pitchel nila ng tubig nakalabas lang. Tapos pwede kang kumuha lang doon. Yung iba naka-dispenser. Merong mga ganun eh. Tapos yung iba parang, Yung hindi sila nagbibigay. oo, yung kailangan Kaya bottled water. bibilin mo. So, yung bottled water nyo, 80. Pakamahal. Oo. Dapat may service water. Oo, Why? meron. Again, ina-expect nyo ba yung mga tao kakain hindi inom ng tubig? Di ba? Hindi, ina-expect nila. Galing na sila sa Aqua Flask. Tapos nakapag-refill na doon sa water dispenser nila bago sila kumain doon sa restaurant. Ano ba yan? Be considerate naman of the people na hindi afford ang aqua flask. True. Ganyan, hindi naman lahat kayang bumili ng aqua flask. Oo. Diyos ko. Ayun. Oh Parang my may mga resto na ganun eh. Tapos yung, tsaka shoutout, hindi shoutout. Panawagan po sa mga restaurant na nagsaserve po ng service water. Baka po pwedeng lagyan nyo na rin po ng yellow Correct. Kasi hindi po masarap talaga kapag room temperature po yung water nyo. Bakit? Why? Why would you serve room temperature water? Pag sinervan ka ng next time, pag sinervan ka ng room temperature na water, sige nga ate, ikaw nga uminom yan. Tingnan mo kung ma-refresh ka dyan sa mo. Room temperature water mo, minsan muntik lang maging warm pa. Kaloka. Tumigim ka dito sa ulam ko, dito sa kinakain ko, tapos isabay mo yung tubig. Tapos feedback mo sa akin kung maganda yung experience. Bakit? Hindi ko talaga maintindihan yung yung room temperature water na binibigay mo as service water. Oo. Parang, Ano naman kayo? Invest naman po kayo sa yellow sana po. Oo, Diyos ko, Ganun. magkano lang ba yung yelo? Pero alam mo, parang dito sa Pilipinas, siya, parang sinasabing parang luxury siya kasi sa ibang bansa, hindi naman free ang tubig. Pag kumakain ka sa mga resto, walang service water. Parang narinig ko nga yan. Parang sa France talaga. ata ganon. Or ganon. Baka wala silang water refilling station doon, hindi uso. Kasi nagulong-gulong na tubig. Gano'n. Wala nagdi-deliver na kuya. Tubig po! Tubig. Every twice a week. Or alam mo, parang ganun nga sa kanila. Kasi sa mga nakikita ko sa movies, sa series, pag bumili sila ng water, bottle. Hindi sila nagpipitchel na katulad natin. Bottled water siya lagi. Parang tayo lang yata yung gumagawa ng gano'n. May mga water refilling station, galon-galon tayo bumili ng tubig. Kasi di ba, laging... Dahil ba abundant ang tubig dito? Sa bagay, kasi island kasi tayo eh. Archipelago tayo. So, siguro, I don't know. Pero, or siguro hindi
baka nga doon walang parang walang water purifying something na readily na nagbebenta ng galon-galon. Baka ganon. Kasi dito sa atin, 'di ba? Pero ang alam ko, yung water yata sa kanila is good from the tap eh. Yung sa faucet nila iniinom talaga. Baka. Ganun kabongga yung water filtration system nila doon na pwede ka uminom sa faucet. Pero parang Ganyan. ako kahit nandun ako, hindi ako iinom sa Pero parang Parang weird. Well, siguro sa dahil nga nakasanayan na hindi naman iniinom yung dawasa. Oo, yung galing sa gripo dito. Galing sa gripo. Sa atin. Unless galing siya sa gripo ng blue na galon. Kaya pala dun sa office namin, yung mga faucet, meron siyang nakalagay, non-potable water. Kasi baka uminom yung mga foreigner. True. Kasi yun yung nakasanayan nila. Pwede silang uminom sa faucet. Okay. Ganon. Okay. Pero doesn't change my stand na kailangan may libreng tubig sa mall. At sa mall at least, ganyan. O kaya yung suggestion namin sa inyo, Aqua Flask, baka baka maging marketing boost yan sa inyo. Pang-boost ng sales. Kasi ang first encounter ko sa water fountain, CSA. May water fountain sa CSA. Guys, it's a skill. It's a skill na uminom sa water fountain na hindi gaganon yung tubig sa'yo. Truth. Skill yun siya. Kasi hindi uso ang Aqua Flask noon eh. So talagang diretso kami sa Tapos merong mga water fountain sa CSA na malamig. Oo, malamig. Hindi malamig talaga. Ay, merong ibang fountain na hindi malamig. Okay. Pero yung mga na-try ko doon, malamig naman. Malamig. The best. Ayun. The best ang CSA. So, merong libreng tubig sa CSA. Pero kapalit nun ay mahal na tuition. Mahal na tuition. At quality education. Yes! Quality education all the way. Tingnan mo, kinalabasan namin. Diba? CSA forever. Sino na ako? Ikaw na? Ako na. Last na to kasi overtime na tayo pala. Wala na tayong time. Okay. Last That's na yun. it for Grabe yung our haba ng hot usapan. takes. Sana may natutunan kayo. Final word sa ating audience. Ang final words ko ay bye. Hindi, ang lesson dito ay uminom kayo ng tubig na malamig. True. Maraming yelo. Okay? Always hydrate. And apart from drink your water, also drink your electrolytes. 1, 2, 3, Pocari Sweat. Baka naman. So, ang dami natin mga ngayon. Kakalaklak ko lang ng Pocari Sweat kagabi kaya. Ang dami natin minamanifest na mga ngayon. Mga sponsors. So, igalaw nyo ang masebong baso. Okay. Mo pa din yung bago. Okay, so kung kung umabot ka sa portion na to ng podcast episode na to, ang i-comment natin dyan sa baba ay Hanabishi. Hanabishi, baka naman. Hanabishi inverter aircons, the best kayo. Yes. So, ayan, comment nyo dyan, Hanabishi, okay? Tapos i-comment nyo rin yung favorite nyong appliance dyan. Appliance sa Hanabishi. Kung Hanabishi, din kayo, Hanabishi users din kayo, ilagay nyo dyan. Kung makapag-promote tayo, alam mo talaga sponsor tayo. Malay mo naman. Hindi, kasi talaga kami, loyal kami sa Hanabishi, guys. Kasi tried and tested namin yan. So, ako naman, ang final word ko ay, ayun nga, draw boundaries, guys. Okay. Importante yan. At, ayun nga, maglagay kayo ng tubig sa mall, please. Tubig lang po talaga ang gusto namin. Tubig lang talaga ang gusto namin. Pero kung if we are pushing our luck, pwede rin namang libreng Coke Zero eh. Coke pwede Zero? rin naman yun. Ayan. Pwede rin naman. Pero yung malamig po sana. Yung malamig din sana. Okay. Super pushing na talaga. Ayan. We will end this episode here and yun na. Like, comment, subscribe, share. Ayan. Like, comment, subscribe, share. Follow. Ayan. Kung ano mang gusto niyan, gawin. Go. Ayan. Okay? Okay, bye. Sige na. That's it. Thank you so much, guys. Yun, sad. Nabulol pa. Okay, 1, 2, 3. See you sa next. Bye!